pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Sinundan siya ng mga tao na malaman nito, at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit na lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, "Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila na makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa ilang lugar na po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila na makakain." Sumagot naman ng mga alagad, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito?" Halos 5,000 ang mga lalaking naroroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupo ninyo ang mga tao ng 5-5. Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati na iyon ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 kaing. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magsipo po mga may upuan. Yung mga nakarang araw ng ating Filipino Mission Retreat 2011, binigyan natin pansin yung Eucharistia sa mata ng inang simbahan. At binigyan din natin ng pansin ng Eucharistia sa mata ng mga pagbasa ng araw ng linggo. Yung first day po natin, pinakita natin ang Eucharistia, ang pinakamataas na uri ng pagsamba. At bahagi ng diskusyon na yon, ng ating talakayan, ay pinakita ko yung kahalagahan ng love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And love your neighbor as you love yourself. At isa sa mga parang nakita ko sa Facebook na may naglagay, nagpost, na yung sabi niya, ang word of the day is compassion. Tapos, yun ang kanyang word of the day. At naalala ko, yung word of the day ng compassion na yun yung loving God, loving your neighbor as you love yourself. At sinabi ko nga sa inyo nung araw ng Sabado, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong ginawa sa iyo. Mas madali yata intindihin yun. Kaysa sabihin na, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin na ibang tao sa iyo. Para mahirap no? Ulitin ko. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin na ibang tao sa iyo. Parang medyo generic. Sinabi natin last Saturday, mas maganda yata, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong ginawa sa iyo. Mas maliwanag, no? Kaya nga, pagkahalimbawa hindi mo gusto yung tatay mo o nanay mo, huwag mong gagawin sa mga anak mo ang ginawa sa ng tatay mo pag naging magulang ka na. And you promise yourself that I will never do the same. And then I said, yung compassion is yung dapat mas nakakaintindi ka kasi you went through it. Naranasan mo kasi yun. Okay. Second day natin, kahapon actually, yung pag-iisip na kung Saturday ay love your neighbor as you love yourself, kahapon, ang stress natin was love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At sinabi ko, unahin mo ang kaharian ng Diyos
at ang kanyang gawain at lahat ng bagay ay susunod sa iyo. Seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything will follow unto you. Kaya nga doon sa nag-Facebook, nakalagay sa kanya, ang word of the day is righteousness at saka leftiousness. Okay? Sabi nga kay Father Troy, maganda rin talaga mayroong slogan. Kasi just one word, meron kang maalala na yun ang pinag-usapan natin. Just one word. Like leftiousness, halimbawa, meron akong narinig isang kwento, pinalalahanan niya yung kaibigan niya lalaki, pare, tandaan mo, leftiousness. And that one word na yun, it gives a lot of pictures, gives a lot of thoughts, na sinabi, leftiousness. Parang slogan, parang keyword, parang that would encompass lahat ng pinag-usapan natin sa isang araw o sa isang retreat day na binigay natin dito sa gabi. For today, after all these thoughts about Eucharist, we continue saan ba nanggaling ang Eucharistia. Yung strategy na nakikita ko with God's inspiration is yung Eucharistia, babalangkasin natin, tapos at the same time, makita mo ikaw, ang sarili mo, at makita mo ang pamilya mo sa diwa ng Eucharistia. It is not a topic like Eucharist, one topic, ikaw, one topic, pamilya, one topic. Hindi po. Yung Eucharistia as the main topic, and then you see yourself, ikaw, and you see your family sa Eucharistia. Okay. Now, paki-flash nga po yung ating gospel, please. Kung naka-flash. Okay. Dito po sa gospel nito, it is called multiplication of the loaves. And this is a kind of very significant event in the early Christian communities. Bakit kamo? So 4 Gospels, St. Matthew, St. Mark, St. Luke, and St. John, these 4 Gospels, they share stories together at very rare or seldom na yung isang story o isang event during the time of Jesus was kind of written by 4 evangelists. Meaning, may mga stories na kanya-kanya sa isang ebanghelyo. Halimbawa, the story of wedding at Cana. Yung story na yon is only for St. John the Evangelist. And I could see kung bakit yung story na yun is only typical of St. John the Evangelist kasi naalala nyo si Jesus ay nakabayubay sa krus. Before he breathed his last, kinausap si St. John the Evangelist, yung apostle, sabi niya, here is your mother. Woman, here is your son. At nakalagay sa Gospel of St. John, magmula noon, inuwi ng alagad yung nanay ni Jesus sa kanyang bahay. And most likely, among all the 4 evangelists, si St. John lang ang may story nung si Mama Mary tungkol sa wedding at Cana. Siya lang may story nun. At siya rin na may story nun na yung si Jesus ay nakabayubay sa krus at yung kanyang one of the 7 last words ay, woman, this is your son, son, this is your mother. Siya lang meron nun. Wala kay St. Matthew, wala kay St. Luke, wala kay St. Mark. Siya lang meron. Bakit? Kasi siya nandoon eh. Okay? Some other gospels like Peter walking over the water. Shared yan ng 3 evangelists, but not St. John. Like, yung si Jesus, yung pinasabsaban, nandun yung story ni St. Luke, pero wala kay St. Mark. So may mga ganyan story. Now, the point is, this gospel today, paki-flash nga po, yung multiplication of the loaves, ay kiniwento mismo ng 4 evangelists. Okay? At yung 4 evangelists, in other words, if this story of multiplication of the loaves was narrated by 4 evangelists,
ibig sabihin nun, yung communities nila, laganap yung story na si Jesus ay nagpakain ng 5,000 lalaki, maliban sa babae, bata, Becky, at obituary. Hindi alam yun? Maliban sa babae, bata, Becky, at obituary. Hindi alam yung obituary? Becky, sa Pinas, ang tawag sa bading. Ang tawag sa Becky. Ako nagdagdag lang ng obituary kasi obit, baliktarin mo, okay, obituary. Okay. So, maliban sa ganon, nagpakain siya. Wala pa? Okay. Wala. Okay. Wala. Okay na yan. Wala namang masamang tinapay sa akin eh. Okay. So, to si Jesus, palakasin na natin. Naka-ready pa naman ako ng pointer ko. Next. Okay. Tingnan niyo yung isa-isahin ko lang bago tayo tumungo sa ating sub-theme for today. Umalis si Jesus kasama ng mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Sinundan siya ng mga tao. Sinundan siya ng mga tao na malaman nito. At malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Okay. Tinuruan niya ng mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Tinuruan at nagpagaling. There are two ministries of Jesus. The ministry of teaching and the ministry of healing. Diyon nananalita yung kanyang ginawa sa kanyang public ministry. The ministry of teaching and the ministry of healing. Now, na malapit na lumubog ang araw, pag sinabi lumubog ang araw, paggabi na, at that is end of their day. 6 p.m. nila is end of the day nila. 6:01 p.m. is another day. Kaya nga, pag 6 p.m. sa Pilipinas, pag Saturday, ay pwede ng Sunday Mass. Anticipated. Because that is end of the day. At sabi rito, nilapitan siya ng 12 at sinabi, palisin na po ninyo ang mga taong ito upang makahanap sila na makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasaan sila? Nasa ilang lugar na po tayo. Ilang na lugar, meaning outskirts. Malayo sila sa sibilisasyon at napakaraming tao. Kaya nga hindi ito makalimutan kasi parang kamukha kagabi, ang kapal ng tao kagabi. It was kind of parang very significant sa atin. Ang daming tao kagabi. Umabot nga ho doon sa harapan ng bahay ni Bishop at dito, marami po. At naubos nga halos hindi yata magkasya yung Bible verses natin. Yung very significant. Kaya ito, nag-ipon-ipon mga 5,000 men, excluding women and children. If there were 5,000 men, there could be more women than men. So 5,000 men, there could be about 7,000 women. So 5,000 at Libay. 5,000 plus 7,000 equals 12,000. Very good gifted child. 12,000. At kung may mga bata pa, there could be about 3,000 na mga bata. And 5,000 plus 7,000 plus 3,000, that could be 15,000. At para malaman nyo kung gaano karaming taong 15,000, kung kayo familiar with Araneta Coliseum, fill that up with people, that is 15,000 people. Ang seating capacity ng Araneta Coliseum sa Cubao. Ganun karami. Kaya nga, very significant sa dami ng tao. Okay. Kahapon, most likely yung mga seats natin is 1,600. May mga nakatayo kahapon, most likely nag-overtime around 2,000 mahigit. Sa mga nakatayo, doon sa lugar na yun, tsaka doon, meron tayo mga 2,000 kahapon mahigit.
At napakaraming tao. For now, there could be 1,500, most likely. Most likely. Okay? At marami yung kesa nung last year na Monday of the same time of the retreat natin. Okay. At sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila makakain. Dito sinasabi sa Luke chapter 9 na yung sinasabi, bakit dumami ang pagkain? Bakit dumami ang tinapay? Ang sinasabi ng iba, bakit dumami? Bakit dumami? May sharing. Now, pag sinabi may sharing, that presupposes na may pagkain. Kasi kung walang pagkain, ano si-share nila? So, ang explanation ng iba, maybe meron sharing. But personally, I don't believe meron sharing. Why? Because walang pagkain. Si San Lucas, nilalatag niya na walang pagkain. The way it was written by St. Luke, walang pagkain. Maybe yung Gospel of St. John na may bata about the story of the multiplication of the loaves, maybe may sharing yon, but this Gospel of St. Luke, ibang dating. Tingnan nyo, babasahin ko ulit. Sabi ng 12, palisin na po ninyo ang mga taong ito upang makahanap sila makakain. Meaning, alam ng mga apostles, wala silang pagkain. Bakit? Most likely, kung yung man ay tradisyon ng mga Hudyo na magdala ng pagkain bago umalis ang bahay, dahil maghapon sila nga naglalakad, most likely, hindi nila alam gagabihin sila. Bakit? Tingnan niyo po yung pagkakasulat. Sinundan siya ng mga tao na malaman nito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Wala talagang kaplano-plano, in other words. Nagagabihin sila. So, yung mga apostles, nararamdaman siguro nila, walang pagkain. Pauwi na po niyo sila para makabili sila ng makakain nila at makahanap sila matutuluyan. Tapos sabi rito, kayo ang magbigay sa kanilang pagkain, sabi ni Jesus sa kanila. Kayo ang magbibigay ng makakain sa kanila. Ito sagot ng mga apostles. Sumugot naman ng mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi lilimang tinapay at dadalawang isda. Asa na sharing? Ang tingin ko, for this particular gospel, hindi sharing ang gustong paabutin ng gospel ni St. Luke. Kasi kung may sharing yun, edi sana, sinabi ni Jesus, then tell my people to sit down in 50s at ilabas nila ang makakain nila at ibahagi na sa isa't isa at maupon sila ng tigli 50. Tapos, ang sharing value. Kung may sharing, pero I think it's not the human value of sharing. There's something else na nangyari kung bakit dumami ang tinapay. Something else na nangyari kung bakit dumami ang tinapay. But not for me, sharing. Tingin ko parang we emphasize more of the human value of sharing and then we underestimate the power of God. I don't believe and I don't want to believe it was a sharing. But there's something else, the power of God, pinaramdam sa kanila. Now, sumugot naman ng mga alagad, wala pa tayong pagkain kundi lilimang tinapay, dadalawang isda. Tignan po ninyong dugtong panla. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaki roon. So talagang walang pagkain. Sinabi niya sa kanyang malagad, pupunin niyo yung mga tao ng tigli 50. So they were seated by 50s. Ito na. Ito gusto kong tumbukin. Pinaupo nga sila lahat. Ginawa ni Jesus sa tinapay at saka doon sa 2 isda. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang alagad upang ipamahagi sa mga tao. Dito ko mga kapatid, babalangkasin, sa panimula, kinuha niyang tinapay, pinagpasalamat, pinaghati-hati iyon,
ibinigay sa mga alagad. Question. Sa anong event, naalala nyo, ginawa ni Jesus yung ganong pagkakagawa niya sa multiplication of the loaves? Anong event? Last Supper. He took the bread, He gave thanks, He broke the bread, and gave it to His disciples. Last Supper. Para sinasabi, yung multiplication of the loaves na ating ebanghelyo ngayon is actually parang premonition or parang pauna, a kind of a preview ng kanyang Last Supper. Now, there's another event in the Gospel of St. Luke na inulit ni Jesus yung He took the bread, He gave thanks, He broke the bread, and gave it to His disciples. There is another event na nangyari after Last Supper. Anong event? The road to Emmaus. Ang Emmaus is a village about 11 kilometers from Jerusalem. Hindi ko kabisado ang geographics ng Abu Dhabi, but kabisado ko sa Pinas, yung Luneta to Cubao is 11 kilometers. Luneta to Christ the King Seminary or Luneta to St. Luke's is 9 kilometers. Pag ikaw yung medyo slang, you say kilometers. Pag Pilipino ka, kilometers. Para alam yung difference. Kilometers, pag ikaw nasa Canada, Toronto, kilometers. Pero pag Pilipino, kilometers. Okay? Now, yung nilalakad ng dalawang disciples of Jesus after the resurrection. This is found in Luke chapter 24. They did not recognize Jesus. And they were talking about itong si Jesus na inasahan pa naman aming parang maging tagapagligtas o yung maging hari to that effect. Pinako sa krus na matay at inilibing. So yun ang usapan na. They were kind of disappointed. And Jesus came into the scene and walked with the two disciples. Sabi ng Panginoon, ano ang pinag-usapan ninyo? Ito kasi si Jesus eh. And they did not recognize Jesus. As in, they did not recognize Jesus. Tapos sabi nung dalawa, alam niyo po, kanina madaling araw to ng linggo yung paglalakad nila must be about 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon habang naglalakad sila from Jerusalem to Emmaus. About 3 o'clock in the afternoon. Okay? 11 kilometers, that means naglalakad sila for about 2 to 3 hours naglalakad. 11 kilometers. Okay? Habang daan, sabi ng dalawa, kasi may mga babae sa aming community, nagpunta sa puntod ni Jesus, at wala siya doon. And they were saying that this Jesus rose from the dead, muling nabuhay. At that time, si Jesus, pinaliwanag niya, ang titigas ng ulo ninyo, hindi nyo pa naalala sa lumang tipan nito, binanggit yung propeta, binanggit yung mga kautosan, binanggit lahat. Pointing to Jesus, pinapaliwanag lahat. Tapos, nung nakarating sila sa Emmaus, around 6 o'clock in the evening, end of their day, Jesus, kaya na parang nagpa-impress na would go further, or farther, hindi further, but farther. Sabi ng dalawa, huwag na po kayong tumuloy. Kasi po, delikado na. At bakit delikado? Pansinin po ninyo, yung Good Samaritan, binugbog pa kasi yung biktima eh. Kaya yung Good Samaritan helped yung biniktima yung sa daan kasi delikado maglakad. Kaya they always go in caravan. Hindi sila naglalakad na mag-isa. Parang kamakaliban, halimbawa sa disyerto, hindi ka pwede maglakad mag-isa. Kamakaliban Pinay, halimbawa, naglalakad mag-isa, may mga PATAN. Delikado kaya? Okay? Therefore, delikado. Sabi ng dalawa, wag na kayo tumuloy kasi delikado. Wala sabihin, baka may PATAN na nun. Okay. So Jesus, nag-stay with them. At ito maganda. Jesus took the bread, gave thanks, broke the bread, and gave it to His disciples. Next line,
And the two disciples recognized Jesus. Bakit? Bakit na-recognize? Bakit? Because yun ang kanyang signature. Siya lang, si Jesus lamang ang gumagawa nun. He took the bread, gave thanks, broke the bread, gave it his disciples. Siya lang ang gumagawa noon. Kaya yun ang kanyang fashion statement. That was his signature. That was his style. Now, they recognized Jesus because he took the bread, he gave thanks, he broke the bread, and gave it to his disciples. Kaya nga yung significance ng multiplication of the loaves ay kitang-kita ng apat na gospel writers, St. Luke, St. Mark, St. John, and St. Matthew. Kitang-kita lahat nila yun. Because that was his style. Now, with that backdrop, parang background, we go doon sa first of the four. Today, pag-usapan natin, he took the bread. Tomorrow, continuation ng he took the bread. Wednesday, pag-usapan natin, he gave thanks. Thursday, pag-usapan natin, he broke the bread. Okay? And Friday, we conclude, he gave the bread to his disciples. Apat yung nakasalang pag-uusapan natin from today. So ngayon, papaliwanag natin, kinuha niya ang tinapay. Ang subtitle natin, kinuha niya ang tinapay. Itong topic na ito, my dear friends, brothers and sisters, mga kabayan, pag sinabing kinuha niya ang tinapay, it is very personal sa akin. Bakit? Kasi pag kinuha niya ng 5 tinapay, isa lang ang tanong dyan. Ang tanong ay, sa dinami-dami ng tinapay, magugulutin ka pala, bro. Sa dinami-dami ng tinapay. Baka tumaas ang BP mo, kasalanan ko pa. Sa dinami-dami ng tinapay, bakit yung lamang tinapay nandoon? Pwede naman yung 5 tinapay nasa bakery, Tagalog ng bakery. At tinapay na pwede naman sa Iloilo na pwedeng gawing biskotso o piyaya or pwedeng gawing pudding. Pero sa dinami-dami ng tinapay, bakit yung tinapay nandoon? Whenever I ask that question, I always remind myself about yung proseso ko ng pagpapari. As I told you last year, I entered the seminary at the age of 12. Sinabi ko sa inyo last year yan. This time, I'm gonna be kind of in detail ng kwento. At the age of 12, I entered the seminary. I told you also last year na 4 kaming pumasok ng seminaryo, magkakapatid. 7 kami magkakapatid, panganay, one and only na babae, nasa Canada. Tapos, 6 kaming barako. Sa 6 na barako na yan, 4 ang pumasok ng seminaryo. At sa 4 na seminarista na yan, na magkakapatid, sa kasamang palad, yung pinakamadaldal at pinakasalbahe, ang siya lang naging pare. Ako yun. Okay? Now, yung high school kami, yung kuya ko, at the time was, nung pumasok kami, first year high school siya, grade 6 ako. First year high school, nasa seminary na siya. Next year, second year high school siya, first year ako. Following year, third year high school siya, second year ako, first year isang younger brother ko. Following year,
fourth year high school siya, third year ako, second year high school isa, first year high school yung isa. Sa high school department ng Christ the King Seminary sa E. Rodriguez, malapit sa St. Luke's, malapit at tapat ng New Manila, at 2 kilometers from Cubao, yung dalawang kapatid kong younger left the seminary when they were high school. Kaming dalawa ng kapatid kong kuya ko ang nagpatuloy sa college. But at that time, hindi ako talaga decididong, wala akong pangarap magpare. At not even pangarap magmadre. Talagang wala akong pangarap magmadre. Sinasabi ko na sa inyo. Fourth year high school, graduated ako 1974, 16 years old. 2 years college. So 2 years college na yun, so on my 18th year, 18 years old, 18 years old, nagde-decide na akong lalabas sa seminaryo. At sa seminaryo na yun, with 6 years sa seminary, I thought, siguro gusto ko makatikim ng buhay sa labas. We were having our Ignatian retreat. That is 30-day retreat. As in 30 day, as in 1 month retreat. At yung 1 month na yun, silence lang kami. As in silence. Magmula Sunday evening, silence na. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday morning, we break the silence with breakfast. Maghapon ng linggo, pwede kang magkwento-kwentuhan. Pagdating ng linggo ng gabi, silence na naman kami. Kaya nagkaroon kami sakit sa bibig. We call that PL, panis na laway. Okay? Now, sabi ko sa loob-loob ko, this happened in Baguio. Sabi ko, pagkatapos ng retreat, lalabas na ako sa seminaryo. For 3 reasons. 1, lalabas ako ng seminaryo kasi gusto kong maka-experience magkaroon ng girlfriend. Naalala ko pa, nung second year high school ako, nasa seminaryo na ako eh. Bakasyon. Palibas sa ate ko, kaya sa isang babae, meron siya mga lakad na gusto niya ako isama bilang bodyguard niya. In short, sabihin sa akin, Arlo, samahan mo ko sa bahay nung best friend niya, pangalan Flor. Hindi pa siya. Mas nauna pa kayo sa akin. Best friend niya, pangalan Flor. So, lalabas kami magkapatid. Kakatuwa nga yun eh. Bago pa kami lumabas, sabihin sa akin, Arlo, samahan mo ako. Oh, sige, pagpaalam kita kay Daddy. Ako yung tagapagpaalam niya eh. Tapos sabi sa akin eh, bago kami lalabas ng bahay, tingnan mo Arlo, kami tagos ako. Wala. Pagdating doon sa bahay ni na Flor, mag-uusap yung magkabarkada. Magkaklase sila eh. Ang haharap sa akin, yung younger sister niya. Let's just call her Ehem. Ehem. Second year high school, lang, totoy na totoy. Siya naman totay na totay. Lang. Tapos, every time si Ate Lay pupunta roon, nararamdaman ko na excite na ako. May itsura eh. Tapos hanggang third year high school ako, MU na kami, MU. Para meron kaming talagang, MU, mag-un, parang ganun. Sa Bisaya, mag-un. Ganun, pero talagang ako, palibas seminarista, tandaan nyo, kami mga seminarista, we tend to romanticize yung mga babae nasa paligid namin. Ako naman, sabi ko, maybe this is the person or babae that God created for me, soft, warm, and long hair. Kinikilig talaga ako noon. Tapos, nung fourth year high school ako, I decided hindi ko na siya ligawan. Nag-decide na ako hindi ko siya liligawan.
masakit sa akin. One of my earliest decision na very painful sa akin. Decided, hindi ko na siya liligawan and not even bibistahin siya. And that went on for 4 years. Incidentally, ibang episode, teleserye. Nung naka-decide na akong magpatuloy, jumpstart, yung maka-decide na magpatuloy, and nag-meet ulit kami nitong si Ehem. Tanda-tanda ako nung Christmas vacation namin. Naglalakad ako sa yung pinaka-village. May kumakaway sa akin. Tapos sinit nung malayo pa, sabi ko, nilapitan ko siya. Habang nalapit, tigidig. Kito ko siya. Wow! Ang ganda. Dalagan-dalaga. Tapos, sabi siya, uy, Arlo, kumusta ka na? Ito, uy, malapit na ba maging pare? Kako mga 6 years pa. Ikaw, kumusta ka na? Sabi ko sa kanya, nagtatrabaho ako sa MIA. Baka miya-miya ka, miya-miya tulog. Hindi. Sa pala akong trabaho. Baka palamunin. Hindi. Para patunayan ko siya may trabaho na ako, ititreat kita. O ba? Sige. Napasubo ko. It will be my first date ever. Palibhasa, yung mga ganong event, pagka alam mong may pagmamahal ng konti, yung detalye, alam na alam mo, kinikilig ko. Yung detalye. Sinet namin yung date, December 24, a day before Christmas. Hindi natuloy. Then we set it December 31, a day before New Year. Hindi na natuloy. Finally, January 5. Susundin ko siya, 6 o'clock. 4 o'clock pa lang, bihis na ako. Yung lalakarin ko, isang bloke lang naman eh. Okay? Tapos nung sinundo ko siya, kumain kami sa may Harrison Plaza. Hindi pa nasunog yung panahon na yun. Okay? Tapos kumakain kami ng spaghetti. Tanda ko, spaghetti. Di na ako, siyempre nakaupo, nakaganyan. Tapos habang nakaupo kami ganyan, uy, Arlo, kayo ba mga seminarista, nagkakarash din ba kayo? Oo naman, alagay abnormal kami. Tapos sabi niya, ay ganun, sino-sino may mga crush mo? Tapos sabi ko sa kanya, marami naman sila, pero hindi mo naman sila kilala. Sige na. Sino-sino yung mga crush mo? Alam mo, meron ko isang crush noon, gusto kong ligawan, pero hindi ko tinuloy. Ay, sige na. Sino yun? Sa kakapilit niya, yung pa ako sige na, Arlo, sige na, sino yun? Pinupush niya yung pa ako, naglakas loob na ako. Alam mo, ikaw yun. Ay, naka-video pala yun. Sorry. Ikaw yun. Tapos sabi sa akin, langya ka, Arlo, matagal lang tayo hinihintay, noong pa. Pero at that time, talagang, decided na ako eh. Okay ba yung forma kong ganito? Okay lang. Decided na ako eh. At that time, hindi ko na siya in-entertain sa buhay ko. The next time na nagpangita yung, pero hindi naman siya directly, pari na ako, 1-year-old na priest na ako, meron kami isang common event na dinaduhan ng nanay niya. Tapos sabi sa akin ng mother niya, pero wala siya ron. Sabi sa akin ng mother niya, Arlo, ano ba tatawag siya? Arlo o Father Arlo? Ako, Tita Arlo pa rin. Kasi ako pa rin yung dating Arlo na lagi nasa inyo noong araw. Tapos sabi sa akin, masaya ka ba sa pagkapari mo?
Oo naman po. Bakit niyo po naitanong? Alam mo, Arlo, kasi sinabi sa akin ng anak ko, nakala ko kayo magkakatuluyan. Anyway, so ako naman that time talagang hindi ko na siya hindi na siya naging bahagi ng pag-iisip ko, whatever, even ng emotions ko wala na. Kasi masaya ako sa pagkapare ko sa totoo lang. And then kumusta ho siya? Tapos sabi niya, actually nasa Saudi, nasa Middle East. Tatrabaho siya sa duty free. Ano naman trabaho niya roon? Alam mo, Arlo, yung anak ko, naging cover girl siya sa isang magazine nila. Hindi naman pipitsugin yung pinipili ko. Cover girl lang. Hindi, joke. Pero sa totoo lang, wala akong kinda parang pinanghinanayang. O, ikaw na. Mukhang mas emote na emote ka kaysa sa akin, ha? Anyway, sabi ko balik tayo ngayon doon tinapos ko lang yung love life. Para at least tapos na ng kakatanong ninyo kung meron kami love life. Meron ako. Pero hindi ko tinuloy. At happy ako, buti lang hindi ko tinuloy. Okay? So, lalabas ako sana seminaryo. For that purpose, liligawan ko sana siya. Sayang naman tumukang ito. Diba? Sayang. Kasi sa biglang tingin at madilim, kamukha ni Ariel Rivera. Shall I take it? Yung palakpak na yan, tama yung sinasabi ko. At sa matagal na pagtingin at tanghalik, kamukha ni Roderick Paulate. Uy, walang pumalakpak. Sabi, hindi kayo naniniwala. Anyway. Second, lalabas ako ng seminaryo kasi gusto ko magtrabaho. And when I was 18 years old, I knew the Lord has given me a gift of speaking. At the age of 18, I can talk to anybody. I had that gift of preaching na sa seminaryo. Yung mga kapwa ko seminarista, whenever there's a seminar or retreat, si Arlo. At the time, 18 years old, talking to a lot of people na. And I had that gift. At kung lalabas ako, I knew meron akong trabaho. And I can be a very good salesman. Pwede ako magbenta ng kabaong buy one, take one. Kaya ko yan. Opo. Yung bang bibili mo ng kabaong yung asawa mo, tapos pati na biyanan mo kasama, alam mo, pwede na sabay. Pwede nga buy one, take one. Marami akong pwedeng gawin, marami. Pwede ako magmekaniko. My dad thought, magme-mekaniko ako. Kasi when I was 10 years old, ang daddy ko may ginagawa siyang electric fan at yung propeller, yung LC at the time, hindi plastic kundi iron. Tapos yung electric fan ginagawa nila, I was 10 years old, pag sinisin, gumaganon yung electric fan, tapos kumakalog-kalog nga, manginginig. So ginagawa ni daddy, yung electric fan, at maya-maya, palabas sa daddy ko, doktor, kasabihin ng kapatid ko, Daddy, meron ka ng pasyente. Daddy ko magugas ng kamay, iwanan yung trabaho, tapos hugas ng kamay, diretso sa klinik. Pero bago siya dumiretso ng klinik sa bahay namin, sabi daddy ko, Arlo, gawin mo nga, tingnan mo kung kaya mo. Ako naman, at the age of 10, ginawa ko. Di, kumikinig-kinig yan, no, ha? Kuha ko ng chalk, pinaikot ko yung LC, habang umikot yung LC, yung sumasayad na yun hindi naka-align. So, pinipit ko ng kaunti, pinaikot ulit, uy, lahat sila sumasayad na, naka-align na. Sinindi ako ngayon, uy, matining na siya, hindi na siya gumagalaw. Mamaya dumating si daddy, tapos ng pasyente niya, ano, nagawa mo? Tignan mo, Okay, At the time, my dad, when I was 10 years old, he thought, magiging mekaniko ako. And up to now, actually, mahilig akong gumawa ng kotse. Bago pa nga ako pumunta dito sa UAE, nagbakas pa ako, nag-repair ako ng AC ko ng kotse.
nakakapag-overhaul ako ng compressor. Pinapalitan ko mga pyesa. Nagbabaklas ako ng power steering. Kaya minsan tinasabi ng daddy ko, ano bang kamay mo? Mekaniko ba yan? O pare? Ako di, pareho. Mahilig ako sa electronics. Kaya naintindihan ko yung gawa ni Joel. Mahilig ako sa gadgets. Nagbabaklas ako ng electronics, nagbabaklas ako ng stereo, gumagawa ako ng stereo amplifier. Mahilig kasi mahilig. At akala ng daddy ko, yun ang pupuntahan ko. And I thought, at the time lalabas ako, I can be a very good mechanical engineer. Gumagawa ako ng sarili kong design ng mga gusto kong gawin components sa kwarto ko. Those things, pangtanggal ng umay ko, kahit pari ako, may mga umay-umay din ako. Yun ang diversion ko, gumagawa ako ng ganyan, babaklas ng kotse. Okay. So daddy ko, kala ganun ang trabaho ko. So I thought, yung lalabas ako para magtrabaho ng ganun. Third, gusto ko makatulong sa bahay kahit papaano. So buo yung plano kung lalabas ako, at the time, nasa seminaryo ako sa Baguio. Tapos sabi ng pari namin, Father Dong Alberto, tinuturo yung mga walang plants. Yun. Sa dinami-dami ng plants, halimbawa, and flowers, nasa church kami, simbahan kami, chapel kami ng Baguio, SVD Retreat House. Bakit yung plants na yan, at saka mga plants na ito, nandito? Sa dinami-dami, bakit yan ang nandyan? Para kung sinampal, we were there seated, we were about 49 seminarians, isang klase lang kami. Para sinasabi ni Father Dong Alberto, sa dinami-dami, bakit yan nandito? Oo nga, ano? Following day, palibasa meditation, morning, lakad-lakad ako sa garden ng retreat house sa Baguio. At habang lalakad ako, may nakita ko isang flower, buko pa lang, nakatingala. At rosebud. At pinagmamasdan ko yung petals, yung colors niya. And then, meron pang isang bubulig na umaaligid. Classic talaga, hindi ko makalimutan yung classic. Umiikot yung bubulig na maliit na gano'n sa paligid. Tapos yung flowers, ganda-ganda nito sa loob-loob ko. In-appreciate ko maigi. After 5 minutes, malis na ako, then took my breakfast. 3 days after, binalikan ko yung lugar na yun kung saan ko nakita yung flower na yun. And to my disappointment, yung flower ay nakayuko na. And some of its petals, nasa ground na. Umiyak na ako. Sa pag-iyak ko, yung sinasabi ko, Lord, I have only one life to live and I must live it to the fullest. Yes, Lord, tutuloy ko, hindi na ako lalabas. I have only one life to live and I must live that to the fullest. At that very moment, hindi na ako lalabas. At isinantabi ko na si Ehem. All those years, napag-isip-isip ko, nga naman, sa dinami-dami. Therefore, sa dinami-dami ng tao kagabi, bakit kayo nandito? At pag sinabing sa dinami-dami, tandaan mo, kinuha ni Jesus yung tinapay. Sa dinami-dami, bakit kanya kinuha dito? And I always believe that there's nothing that nothing comes by accident. Nothing comes by accident. Na mayroong kanya-kanyang kadahilanan. That God has His own purpose kung bakit kaya sa dinami-dami, ikaw ang nandito. And maybe, mas magandang tanong, sa dinami-dami, bakit ikaw ang may problemang ganun? Nang visa mo ay na-expire. Sa dinami-dami, bakit bigla ka nawala ng trabaho? Ikaw ang napili ng Diyos para mawala ng trabaho. Is God cruel? Siguro. Or maybe not. Pero sa dinami-dami, bakit yung kumag na pangasawa mo? Yung tanong na sa dinami-dami, kinuha niya yung tinapay. Parang sa dinami-dami ng flowers and plants na yan, bakit yung mga plants na nandito? Sa dinami-dami, na almost break up na mag-asawa,
napunta ka sa Corpus for Christ. Sa dinami-dami. Sa dinami-dami. Bakit yung sakit mo, cancer, binigay sa'yo? My dear friends, when you ask ourselves, sa dinami-dami, kinuha niya ang tinapay. Come to think of it. Bakit nga ikaw may problemang ganyan? Sa dinami-dami. When I thought of, sa dinami-dami, bakit ako nandoon sa seminaryo, I realized, ako tinawag ng Diyos. Yes, He called me. And ako naman magre-respond, sige Lord, subukan ko, sige, hindi na ako lalabas. A year before ordination, after 6 years of formation, from the time I decided tutuloy ko na, 6 years after, a year before ordination, pipirma na ako ng application form ko. Nag-isip na ako, magpapari ba talaga ako? After all these years sa seminary, magpapari ba talaga ako? Una, sabi ko, pwede naman akong mag-asawa. Nireconsider ko ulit yung pag-aasawa. A year before ordination, nireconsider ko pag-aasawa. Sabi ko, if God gave me this particular talent, ang talent binigay sa akin ni Lord, malawak. At kung yung talent na yun, ilalagay ko lang sa pamilya, 8 people, halimbawa, baka masyadong overkill. Baka masyadong malaki yung talent binigay sa akin ni Lord for just a family. Sabi ko, oo nga, baka binigay sa akin, Lord, mas malawak. Baka hindi pamilyang ibibigay sa akin, kundi isang buong simbahan ibibigay sa akin ni Lord. At yun nung ko naramdaman, the Lord is leading me. If God gave me such particular talents, such gifts, then it must have a purpose, not just for one family. If I can manage 500 people, for example, then managing 8 people, masyadong overkill. Too much for 8 people. Pero what God gave me is much more than that. O nga, Then I was in front of a application form ng aming perpetual vows. It is an application form that sasagutin namin. At nasagot ko na actually, that was evening. At nung sinasagot ko na siya, I got 2 questions more sa Panginoon. Evening, in my room, 1 night lamp over the paper, 1 crucifix in front of me on the wall. Tinanong ko, Lord, will I be happy as a priest forever? The Lord seemed to tell me, Arlo, if you're happy for 13 years as a seminarian, you'll be happy as a priest forever. Thank you, Lord. Happy talaga ako sa aking 13 years sa seminaryo. Honestly, hindi naman nagmamalis ako sa seminaryo. Tumatakas din ako actually, hindi ako nahuhuli. Risk taker. As in, I'm not afraid of risks. I'm not afraid of danger. Risk taker, malakas ang loob ko talaga. Pero buti na lang hindi ako nahuli. Pero kakatakas ko, nahulog ako sa balon. Oo, pero buti na hindi nahalata. Yung mga tipong nakakatakas, hindi nila alam ng kapwa mo. All those years. Pero happy talaga ako altogether. And then my last question was, Lord, how about my weaknesses? How about my limitations? The Lord seemed to tell me, Arlo, if I have chosen you, I have considered all your limitations and weaknesses. Umiyak na ako. Luha ako. Habang pipirma ako, yes, Lord, sige. Kinonsider niya ng kahinaan ko. Kaya mga lay ministers, kinonsider niya ng mga kahinaan ninyo. All of us are not worthy of such calling. But God already considered all our limitations and weaknesses. Sa dinami-dami, kinonsider na niya yan. Brad, pati yung kawalan mo ng buhok, kinonsider na niya na yan. And all those people here, maybe thinking of serving this church, katawagin ka niya
At pag tinahawag ka niya, kinoconsider niya na lahat ng kahinaan mo. So don't feel na you are unworthy. Kasi all of us are unworthy. Kapag halimbawa sa Couples for Christ, sa El Shaddai, sa LOJ, pinili ka ng Diyos, o ikaw maging head namin, ikaw ang aming maging leader. Hindi ako pwede. Don't say hindi ka pwede. Kasi kinonsider na ng Panginoon lahat ng kahinaan mo, lahat ng kasalanan mo. Amen. Don't say no because God is saying, ikaw ang gusto ko sa dinami-dami. Lector, commentator, servers, all of you na pwedeng maglingkod sa Panginoon. God has already considered your limitations and weaknesses. And I felt good. Ganun pala yung pag sinabing sa dinami-dami, kinuha niya ang tinapay, isa karon sa kinuha niya. Sa dinami-dami, ikaw pinili niya. Sa loob-loob ko, bakit kanya pinili? Bakit? Mabababa standard ng Diyos? Maybe no. Maybe He got something for you. Nothing comes by accident. Second point. Kung 5 ang tinapay, isa ka roon, 4 ang kasama mo. In other words, when He took you, kasamang kinuha yung matang nakapalibot sa'yo. When He took you, kinuha niya rin, kasama mo, yung napangasawa mo. Sa dinami-dami, bakit yon ang napangasawa mo na unfaithful sa'yo? Maybe God has His own purpose kung bakit yung kumag na napangasawa mo. Sa dinami-dami na nanligaw sa'yo, doon ka nagpauto. At sa dinami-dami ng inuuto mo, siya ang nauto mo, pinakasalan mo. At sa dinami-dami, bakit yun ang mga naging anak mo? Sinasabi ko nga, siguro nasabi ko na last year, kayo ba mga magulang, kung kayo mayroong karapatang mamili ng mga magulang, ulitin ko, kung kayo mga magulang may karapatang mamili ng mga anak, kung kayo mayroong karapatang mamili ng mga anak, yung pa rin ba mga anak niyo pipiliin nyo? Yes or no? Yes or no? Kung may karapatan mamili ang mga anak ng kanilang mga magulang, marami siyang hindi pipiliin. At hindi lang yan. Sa dinami-dami, bakit yung employer na yon ang kasama mo? Sa dinami-dami, bakit si Father Arlo ang kasama nyo? Si Father Toy, si Father Mutu. Sometimes, you tend to compare mga pare sa isa. Maybe you are close to one and not close to another. Sa dinami-dami, bakit sila nakasama mo? Isa lang sagot ko dyan. Tapat-tapat lang. Tapat-tapat lang. Bakit? A certain person answers a certain need at a certain time. A certain person answers a certain need at a certain time. Example. Si Father Saki may be close to marami. Kung kilala niyo si Father Saki. Okay? But Father Saki, at the time he was assigned sa Dubai, he must be answering a certain need at a certain time. But when Father Toma came here, Father Toma is also answering a certain need at a certain time na hindi nasagot ni Father Saki. Ang tawag doon? Ano, Hirio, ang tawag? Tapat-tapat lang. Example. Meron kaming isang estudyante sa Blan Occidental Mindoro, pangalan niya Baby Gaviola. When she was 4th year high school, very active siya sa church as Legion of Mary, at very active siya sa school, leader siya sa school. And to top it all, si Baby Gaviola gusto niya magmadre. In fact, after high school niya, nag-enroll siya sa Manila for college, at doon siya titira sa mga dormitory run by the sisters near UST. Gusto niya magmadre kasi.
Ito si Baby Gaviola, nakatapat sa masungit na madre. Nakatapat lang siya sa masungit na madre, nag-born again siya. Nakatapat na sa masungit na madre. Nung nagbakasyon si Baby Gaviola sa Sablayan, Occidental Mindoro, kinonfront ko siya, baby, bakit mag-give up ng Catholic faith mo? Bakit ka na-born again? Nakatapat ka lang sa madre masungit. Who knows yung madre yun? 3 beses na nagme-menopause yun. Nakatapat ka lang. Bakit binigay yung Catholic faith mo? Nakatapat ka lang. Buti naman nabawi natin. Ang sagot doon, tapat-tapat lang. Nung kaharap mo kami ni Father Halas, nagkaroon ka ng vocation. Ngayon nakatapat ka sa masungit na madre, binigay mo yung faith mo, nakatapat ka lang. Another example. Nadistino ko sa Divine Word College of Legazpi. 1 year. At sa 1 year na yun, kami nagtuturo at the same time bibigyan ng retreats sa mga estudyante at mga teachers. At merong grupo ng mga estudyante sa mga teachers na naging very, very close sa amin. At sila yung mga parang assistants namin at sila yung nagfa-facilitate sa amin as we give the retreats and talks sa mga estudyante. Now, itong grupong ito, after 1 year, naiwan sila sa Legazpi, tuloy sa school nila, kami naman ng mga kaklase ko, balik kami sa seminaryo. Another seminarians, ang pumalit sa amin for another term. So palit-palit lang naman eh. Now, nag-complain ito mga kaibigan ko, in-inform ako, Kuya, alam mo, hindi na kami sumasama sa campus ministry, hindi kami sinasama ni na brother. Kasi iba na kasama nila. Dati di ba magkakasama tayo, pero hindi namin kasama sa campus ministry. Sabi sa kanila, ba't ka magtatampo? Nung araw, magkakasama tayo last year, kayo very close sa amin, isang grupo na hindi close sa amin, ngayong this year, yung grupong yun ang close sa mga seminarista, at kayo naman ang hindi. Anong problema nun? Tapat-tapat lang. My dear friends, nakatapat ka lang. There are two kinds of people na nakatapat mo. One, it could be a person na nakakasakit sa'yo. Nakatapat ka lang. Employer na malupit. Nakatapat ka lang. On the other hand, in fairness, meron kang nakakatapat ng mga taong nakakatulong sa'yo. Employer na mabait. Nakatapat ka lang. So don't ever be disappointed. Don't ever quit. Nakatapat ka lang. Kaya all these years, may mga taong mabubuti, may mga taong masasama, ang nakakatapat mo. Kung nakatapat ka na masama, isipin mo lang na aksidente ka. Totoo, kesa sasabihin mo na ang sama ng loob ko kasi gusto ko na magpakamatay, nakatapat ka lang. My dear friends, tapat-tapat lang yan. Now, ang ganda ng katapat ninyo, si Father Troy is very fatherly. Totoo. Paxman, Batman, Superman. Iron Man 2. Ano pa meron? Captain America. Mabait si Father Troy. In fact, maraming lumalapit sa simbahan because of him. Because of his approaches. Very human. Hindi maere. At yung nakatapat nyo. At habang nandito siya, tapatan nyo na. Oo. Yung gusto magpakasal, yung nagpaplano, binanggit ko kahapon, tapatan nyo na. Hanggat madaling kausap si Father. Kasi baka pag iba na naka-assign, baka mahirap na kausap. Tapat-tapat lang. Hindi mo kinakailangan sa mamaloob, nakatapat ka lang. Halimbawa nga sa Pilipinas nga, pag sinasabi ko, lalo pat sa bayan mo, meron isang parish priest doon na nakasakit sa'yo. Sinasabi ko nga sa kanila, nakatapat ka na sa masungit na sa parish priest sa parish nyo, hintayin nyo na lang mamatay. Oo. Sana makatapat sa iyo. Okay, sorry, hindi pala mamatay. Hintayin nyo na lang lumipat pala, sorry. Kaya nga, ang pag-iisip tapat-tapat lang, a certain person answers a certain need at kaya for 2 years, nandito ako, maybe, ako yung pinili ng Diyos to answer a certain need at a certain time. And because of that, we say, Lord, maraming salamat sa mga taong nakakatapat namin. Masama man, mabuti,
tapat lang. All these things, my dear friends, kinuha niya ang tinapay. At 5 tinapay. Isa ka roon. Sa dinami-dami, ikaw yun. Pangalawa, sa 5 tinapay, may 4 kang kasama. Sa dinami-dami, bakit ito ang nakatapat mo? May dahilan yan. For tonight, we will have Bible verse agad. Kukuha ka ng verse mo. As if like the Lord is, kinuha niya ang tinapay. Ikaw ngayon kukuha ng tinapay. At tandaan mo, yung kukunin mong tinapay na ito, ang tatapat sa iyo to answer a certain need na kailangan mo ngayon. I want you to close your eyes. And as you close your eyes, anong kailangan mo? What is that particular need na gusto mong isurface o ibigay at ilahad sa Panginoon? Ano yung gusto mo ngayon? Ano yung particular pinanghinanaan mo ng loob? Ano yung bagay na nahihirapan kang tapatan? Nahihirapan kang i-confront? Ano yung particular na kahinaan mo?